word we proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso. Akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Panginoong Heso Kristo. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Yes, good morning mga kapatid at good morning din sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. At sa lahat ng mga nanonood sa Yes, atin oo. at laging sumusubaybay dito sa ating GMJ. Glory to God. Yes. Magandang umaga po sa ating lahat. At Merry Christmas! 6 na araw na lamang, Pasko na. Isi-celebrate na natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Glory to God. Okay. Glory to God. Okay, Glory to opening God. prayer tayo. Manalangin muna tayo mga kapatid. The Lord is great, the Lord is good. Salamat po sa umagang ito na ang aming pagising ay punong-puno ng pananabik upang ang iyong mabuting balita ay marinig namin. Sa tulong ng Banal na Espiritu ay magkakaroon ng kapangyarihan upang ang lahat na makaririnig, makapanonood ng GMJ ay mabubuksan ng kanilang kaisipan na ang Kapaskuhang ito ay dulot ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na magdudulot ng kapahingahan, kapayapaan at kawalan ng kasalanan sa ating buhay. Kaya ngayon sa umagang ito, Lord, mangusap ka upang ang aming puso na nag-uumapaw sa kaligayahan ay manatiling makapangyarihan ang lahat ng mga salita na aming bibigkasin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating memory verse of the week, naririto sa Proverbs 4, verse 4. Proverbs 4:4, He also taught me and said to me, Let your heart retain my words, keep my commands and live. Sa Tagalog po mga kapatid, Kawikaan 4:4, tinuruan niya ako at sa akin ay nagwika. Panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita, tuparin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Purihin ng Diyos. Glory, glory to God. Maraming salamat, Panginoon, sa isang araw na naman na ibinigay mo sa amin. Glory to your holy name. Para po sa ating pag-aaral ngayon namang umaga, mga kapatid, ay bigyan natin ng pansin, ng pag-aaral, ang mabuting balita ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito ay binigyan natin ng titulo na Good Tidings. Kukunin natin dito sa ating Bible verse sa Luke 2 from verses 8 up to 11. Yes, sa Lucas 2:8 hanggang 11. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Okay, isa sa English version. Sa English, there were some shepherds in that part of the country who were spending the night in the fields.
taking care of their flocks. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone over them. They were terribly afraid, but the angel said to them, "Don't be afraid, I am with you. I am here with good news for you. for you, which will I I- bring great joy to all the people. This very day in David's town, your Savior was born, Naku, Christ the Lord." Merong mga important phrases dito mga kapatid. Ano ba yung word meaning ng good tidings? Ito po ay, sa Tagalog, ito po ay magandang balita, mabuting balita. At nung nag-announce, yung angel, no, nag-announce siya, sabi niya, "Huwag kayo matakot, meron akong magandang balitang dala-dala na ikagagalak ng maraming mga tao." Ano ba yung effect ng magandang balitang ito? Ito'y magdudulot ng malaking kagalakan, take note, sa lahat ng tao. See, ano ba yung reason for great joy? Sapagkat isinilang na ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ngunit bakit ang pagsilang ng ating tagapagligtas ay nagdudulot ng mabuting balita o magandang balita? Sapagkat ang tagapagligtas, the Savior, ipinanganak. Sino ang ililigtas? Ano ba yung situation at kailangan magkaroon ng salvation? Ano ba yung kalagayan ng mga tao? At bakit kailangang iligtas ang mga tao? Okay, Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung pala, sapagkat ang tao ay nagkasala at ang katapat ng pagkakasala ay kamatayan, ay hindi naman gusto ng Diyos na ang tao ay mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang Diyos ay may plano na iligtas at patawarin ang mga tao sa pamamagitan ni Lord Jesus. Kaya isang mabuti at magandang balita, good tidings, ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung Luke 2 verses 8 up to 11 ay divine announcement ito mga kapatid ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo dito sa mga humble shepherds. At itong mabuti at magandang balita na ito ay sinasabi na yung tagapagligtas, our Savior, the promised Messiah, Christ our Lord, ipinanganak na sa Bethlehem. At sa kanyang kapanganakan, ito ay nagdadala ng pag-asa, ng salvation at presensya ng Panginoon sa ating lahat. Lalong-lalo na dito sa mundo natin na talagang napakalaki ng pangangailangan ng kaligtasan. At sa kanyang pagsilang ay nawawala, nadidispel ang takot. Kasi ang tao maraming takot, maraming mga kinatatakutan. Ngunit the announcement of the angel ay isang napakagandang balita, nagbibigay ng kaligayahan para po sa ating lahat. Ililigtas ang sangkatauhan, magdadala ng kapayapaan. Si Jesus, si Lord Jesus ay nagdala ng pag-asa at yung eternal joy na hindi mo maikukumpara sa kahit ano paman. At ito ay available sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Kaya ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay good tidings. It signifies God's ultimate act of love. Pinadala ang Kanyang bugtong na anak dito sa mundo upang tayo po ay bigyan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at redemption, eternal life sa lahat ng mga tao. At dito ay nagaganap ang ipinangakong prophecy na isisilang ang tagapagligtas na siyang magdadala ng kapayapaan para sa ating lahat. Through the birth of Jesus Christ, sino man ang tumanggap sa Kanya, we will be forgiven, we can overcome sin and fear. So this is a very wonderful message, napakabuting balita, napakagandang balita para po sa sangkatauhan. This is truly a joy to the world. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel at siya ay nagpakita sa kanila at ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumiwanag sa palibot nila. Amen. At sila ay lubhang natakot.
sa Lucas 2:9. Hindi lamang pinabanaag ng anghel ang maluwalhating liwanag ng Panginoon, ngunit napakalawak nito na napalibutan din ang mga pastol. Kinakailangang sabihin sa kanila ng anghel na huwag kayong matakot. Napakalaki ng kaluwalhatian ng Panginoon na pumaligid sa kanila. Yan ay matatagpuan din sa Exodus 34:29-30. Ito yung kung natatandaan ninyo, ito yung nang si Moises, hawak-hawak niya yung dalawang tablet of stones, mga kapatid. Hindi niya namamalayan yung kanyang face is so radiant na nandoon yung kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ay ginamit na example, kahalintulad nitong radiance na dala-dala nung anghel nang siya ay nagpakita doon sa mga shepherds. Okay. Dito ay pinahayag ng anghel ang kanyang balita ng malaking kagalakan at pagkatapos ay sinabi, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo na Panginoon. Kagyat binigyan ng anghel ang mga pastol ng tagubilin para hanapin ang sanggol. Biglang sumama sa anghel ang isang pulutong ng makalangit na hukbo. At surely nagulat ang mga shepherds. Abino mo na nga naman, nagniningning ang isang anghel. Ang tahimik-tahimik, tapos gabing-gabi, biglang meron lumitaw na isang anghel na nagniningning, bringing the glory of God. Talaga nga naman magugulat ka. At hindi ka lang basta magugulat, matatakot ka pa. Kaya sinabi sa kanila, do not fear. Meron akong dalang magandang balita para sa inyo, sabi niya. Subalit yung kanilang pagkagulat, mabilis nilang naunawaan ang mensahe. So they headed into Bethlehem to see what happened. After they saw Mary and Joseph and the baby, they made known what the angel said to them. Yes. Kaya in verse 20, we are told that the shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen. At it was as it was told them. We can rightly call these shepherds the first evangelists. They shared the good news about Jesus with people, mga kapatid. Good tidings of great joy. Yan ang sinasabi at binabanggit sa Biblia. A joyful news of a wonderful and a divine announcement. The proclamation of the birth of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ito po ay kahangahangang proclamation, kahangahangang balita na dapat tayo magpasa hanggang ngayon ay ating pong kinikilala, nire-recognize, iginagalang ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. It signifies the coming of God dito sa sangkatauhan upang mag-alok sa atin ng kapayapaan, bigyan tayo ng katahimikan, bigyan tayo ng kasiyahan sa buhay natin at magkaroon tayo ng isang spiritual kingdom. See, good tidings, ito po yung ginagamit na term noong unang panahon para sa salitang good news or a happy message. Yung original Greek nito, evangelisomai, meaning to proclaim glad tidings. Kaya itong word na tidings sa Luke 2 verse 10 comes from the Greek word evangelisomai, to announce the good news, to proclaim glad tidings. It's a joyful announcement made by the angel to the shepherds about the birth of our Lord Jesus Christ. And this is not just any news, mga kapatid, it is a news of eternal significance. It's about the gospel, message of hope, salvation, and joy for all people. See, sa ating kapanahunan ngayon, ito pong magandang balitang ito ay napakahalaga, mga kapatid, sapagkat ito po ay banal na proclamation. Ito ay patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Not just an ordinary message, my dear people of God. See, tayong mga tumanggap sa ating Panginoon, ito ay isang napakahalagang balita para po sa ating lahat, sapagkat dumating na ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, kaya itong verse na to ay nagsasaad ng isang good news, a joyful news. At bahagi rin natin, mga kapatid,
tayo pong mga tao na ngayon ay naririto na at tinanggap na natin ang ating Panginoon, we're now enjoying the presence of God, pamalita rin natin sa maraming tao ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero mapapansin nga natin, maski hindi mga Kristiyano, nakikiisa sa atin kapag nagkakaroon ng celebration ng Christmas. Mabuti yon. Pero higit na mabuti, kilanlin at tanggapin ang ating Panginoong Heso Kristo bilang tanging tagapagligtas ng kanilang buhay. At sinabi nga doon sa Luke 2, di ba, sa verse 9, do not be afraid. Ano ba ibig sabihin nitong do not be afraid? At bakit nangusap ang anghel ng do not be afraid? Alam niyo ba mga kapatid na ang salitang do not be afraid appears in the Bible 366 times. Kaya bawat araw, including the leap year, ay sinasabihan tayo ng Diyos na huwag kang matakot. Do not fear. Do not fear. So, napakabuti ng Diyos. Kaya ang mensaheng do not fear, it comes with a message of joy. Na dapat, wala tayong dapat katakutan. The angel's proclamation begins with the word, do not be afraid, addressing the human emotion of fear. No? The announcement is framed as good news that brings great joy not just to a select few, but to all the people. Ito pong mensaheng ito ay naglalaan ng pagiging pagsasama ng bawat isa na universal na kalikasan ng mensahe at mission ng ating Panginoon nang siya'y dumating dito. Sa Lucas 2:11, nagpakita ang mga anghel sa mga pastor na parang malapit sa Bethlehem na naghahatid ng mensahe ng malaking kagalakan. Ang talata ay nagsasabing, huwag kang matakot, nagdadala ako sa iyo ng mabuting balita na nagdudulot ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Ngayon, sa bayan ni David, isang tagapagligtas ang ipinanganak sa inyo, siya ang Kristo na Panginoon. Ang sandaling ito ay minarkahan ang anunsyo ng kapanganakan ni Jesus, ang pinakahihintay na Mesayas at mahalaga sa maraming kadahilanan. The announcement, mga kapatid, occurs during a time of political unrest and fear, with the Roman Empire exerting control over the region. Mga kapatid, magulo doon sa panahon nila, no? Yung panahon nilang yun kasi, oo. The shepherds often marginalized in society. Ito yung tinatawag ni ating nasa laylayan ng langit, no? Laylayan ng kumbaga sa gilid ng lipunan. Hindi sila kinikilala. Hindi sila kinikilala. Kaya marginalized. Marginalized in society. Magulo kasi nung panahon na yun eh. Kaya tuloy actually ang mga tao nahihintakutan. Kaya nung dumating yung anghel at nagniningning siya na pagdating, edi lalong natakot yung mga shepherds, yung pagdating nila. Kaya sabi niya, do not fear. Kasi doon sa kanilang kapaligiran nung panahon na yon, ay talaga namang napakagulo yung panahon na yun. Kaya nangusap ang anghel, huwag kayong matakot. Meron akong dalang magandang balita. Aba, di ba, kapag tayo ay mayroong hindi magandang sitwasyon sa buhay natin at tayo ay makaririnig ng isang magandang balita, nawawala yung takot. Kaya ito ang sinabi ng anghel sa kanila. Kasi ang tao, maraming takot eh. Merong uncertainty, walang kasiguruhan sa buhay. Meron tayong magandang buhay ngayon, kasama natin na ating Panginoon. Kaya yung kapanganakan ni Lord Jesus, nagdi-dispel po yan ng fear, nag-aalis yan ng fear. Bagkos, ang inilalagay natin ay pananampalataya. Lalo na sa panahon na difficult ang mga situations natin, kapag nandoon at namamayani ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, nababawasan o nawawala ang ating takot. Maraming mga tao kasi hindi nila alam ang kinabukasan. Totoo naman yan, di ba? Kaya maraming tao nahihintakutan, lalo na ngayon, ano na ba ang nagaganap sa ating mundo? Ano ba ang nagaganap sa ating bansa? Marami nagtatanong, ano mangyayari sa atin ngayon? Ganyan ang nangyayari sa ating gobyerno. Paano na lang, lalo na yung mga taong mga mahihirap, yung mga taong mga hindi pinapansin, mababa ang kanilang kabuhayan.
Ang tao po ay nangangailangan, mga kapatid. Maraming may sakit, maraming walang trabaho, maraming mga pamilya nagkakasira-sira. Alam nyo, ang lahat ng ito ay bibigyan ng kalutasan ng ating Panginoong Hesukristo kapag siya ay ating tinanggap. Pagkat tutulungan niya tayo sa ating buhay, tutulungan niya tayo para mamuhay ng isang maayos na buhay at matanggap natin ang isang masaya at pinagpalang uri ng buhay. Kaya napakahalaga ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo na lang, ang dami-daming earthquakes, ang dami-daming nagaganap sa nature. Di ba kaya palagi natin naririnig tuloy, we are now in the end times. Kaya napakagandang balita ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na magdadala ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya hindi lamang ito masayang balita, kapatid, ito ay nagpapabago sa mundo. Pangkalahatang balita ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos ang ipinaaabot para sa ating lahat. Hindi lamang isang masayang balita, pinakadakilang balita, pagpapahayag ng kaligtasan ng lahat ng tao. Na ibig sabihin, alam ni Lord ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos, Ama, ang lahat ng ating mga dinaranas sa ating buhay. Kaya ang Diyos ay sa takdang panahon, ginanap ang prophecy na darating at ipapanganak ang isang tagapagligtas. Kaya for all people, para sa lahat ng tao, ito po ay hindi exclusive. Ang mabuti, lahat ng tao ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Regardless kung ano ang iyong kulay, regardless kung ano ang iyong status sa buhay, kung ano man ang iyong background, kailangan po tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang tanging Lord and Savior ng ating buhay. At ang sabi, pinanganak ngayon dito sa town ni David. Bakit pinanggit pa itong sa verse 11? Dito matatagpuan ang kapanganakan sa Bethlehem, fulfilling the prophecy as the descendant of King David. Ay yung Mesayang darating, no? It grounds the event in history sa Bethlehem, David City, and emphasizes the immediacy and reality of God's presence among human. Kaya nga binanggit yung salitang Emmanuel, God is with us. At sa verse 11, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. The core message po nito, Jesus is a promised Messiah, the Lord's God's anointed, who comes to save humanity from sin and bring spiritual freedom. A Savior, Christ the Lord. Ito po yung source ng ating kagalakan sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, who is identified as the promised Messiah and Lord, bringing salvation and way and a right way with God, mga kapatid. Bakit nga ba magandang balita ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo? What is the significance of the birth of our Lord Jesus Christ? Unang-una, mga kapatid, ano ba ang purpose? Bakit bumaba at pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtog na anak, si Lord Jesus, dito sa sangkatauhan? Unang-una, kasi po nagkasala ang mga tao, man has sinned, and that is payment for sin. No, alam nyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, napakaganda ng plano ng Diyos para sa tao ang makasama niya at maranasan nila ang kanyang kaluwalhatian. And man was created in the image of God. Now this is wonderful, my dear people of God. At ang tao ay hindi nilikha para po sa hell o sa impyerno, kundi para po sa langit. At ang Diyos, hindi naman siya papayag na ang kanyang imahen, ang kanyang image ay mapunta lamang sa dagat-dagatang apoy. Hindi naman siya papayag noon. Kaya nung nagkasala ang tao, nakapasok sa buhay ng tao ang kasalanan, mayroong plano ang Diyos Ama at kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Na ang sino man tumanggap kay Lord Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, John 3:16,
makatatanggap sila ng buhay na walang hanggan at mamuhay ng ayon sa panuntunan ng ating Panginoon at ang pangako ng Diyos ay kanilang matatanggap. Kasi ang tao ay para sa langit, mga kapatid. Hindi ho gusto ng Diyos yung kanyang image, mapupunta lang sa dagat-dagatan. Napakabanal po ng Diyos, mga kapatid. At hindi niya gusto ang ganitong klase ng paraan pagdating ng panahon kung tayo po ay matatapos na ang ating buhay. Kaya lang, merong mga tao they choose to live in sin. What will happen kapag ganito at patuloy na ganito ang kanilang uri ng pamumuhay? For so many years we have been, and ministers, pastors, missionaries has been proclaiming salvation through our Lord Jesus Christ. Kaya lang kapag hindi naman tumangkap ang maraming mga tao, what will happen? Di po ba? Hindi po maganda pagdating ng panahon. Kaya kailangan po makita natin, mga Kristiyano, mga kapatid, na kailangan po tayo mamuhay ng may tunay na pagbabago sa ating buhay. Magsumikap po tayo, umiwas tayo sa kasalanan, umiwas tayo sa mga maling gawain. Hindi po ito makabubuti sa atin. May magandang plano ang Diyos para po sa ating lahat. Maraming mga tao, mali ang pag-iisip, mali ang katwiran, ginigiit pa rin yung kanilang mga maling kaisipan. Ano nangyayari? Hindi maganda ang nagiging pang-araw-araw nilang buhay. Meron namang mga iba, marunong magturo ng salita ng Diyos. Ngunit, ang labanan kasi, yung race of life, kailangan ipamuhay yung salita ng ating Panginoon. We have been forgiven of our sins. Dinala na tayo ng Diyos ngayon dito sa kanyang kaharian at dito nagaganapin ngayon yung ating sanctification process. We are now kingdom living. Kaya maging very discerning po tayo, mga kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay, sa ating mga pang-araw-araw na decision makings. How do we speak? How do we think? How do we act every day of our lives? Meron mga situations na mahirap, may mga situations na madali, kasiya-siya, malungkot. Lagi tayong manalangin. Always be in the presence of God para hindi po tayo madala ng temptation ng ating kaaway. Alam niyo, ang gusto ng kaaway kasi ilayo tayo sa ating Panginoon. Maraming mga gawi na mali. Iwasan yan. Alam niyo, ang kasalanan, nakakatakot yan. Pero hindi po natatakot ang tao sa kasalanan. Nalilimutan na mayroong consequence ang kasalanan na pagdating ng panahon, saan ka dadalhin yan? Hindi maganda, hindi po ba? Kaya ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay isang napakabuting, napakagandang balita. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay may kaligtasan. Tayo ay may kapayapaan. Tayo ay may pag-asa sa buhay, right? Basahin natin yung Romans 6:22-23. Roma 6:20 hanggang 23. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyong mga bagay Na na inyong kinahiya ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natanmo niyo isang buhay na banal at ang ibinunga nito'y buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. O yung Romans 3:24-26. Sa Roma 3:24 hanggang 26, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang makasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at tinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya yung Luke 2, si verses 8-11, ay tungkol sa announcement ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. It emphasizes joy, salvation,
at pangkalahatang kahalagahan ng pangyayaring ito para sa lahat ng tao. Mahalaga po ito mga kapatid. Kaya napansin nyo, kaya every year, malaking celebration talaga ang birth of our Lord Jesus Christ. It's really a great celebration. Tayo nga, pag nagbe-birthday, we just have a small party, di ba? A small gathering. Pero ang birthday ni Lord Jesus ay all over the world pong sineselebrate. Bakit? Paalala para sa ating lahat. Kasi maraming pang mga tao hindi pa kilala si Lord Jesus. Kailangan po talaga tayong mga mananampalataya, bahagi natin. As we celebrate Christmas, the birthday of our Lord Jesus Christ, my dear people of God, ang emphasis palagi yung biyaya na dala ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Andun ang focus natin although meron tayong kainan, meron tayong mga gift giving, kasiyahan, awitan, still wag mawawala ang focus natin na the very real reason kung bakit tayo nagsiselebrate is the birth of our Lord Jesus Christ. So ikalawa, unang-una, bakit significant ang birth ni Lord Jesus? Kasi ang tao nagkasala at ang payment sa kasalanan ay kamatayan. So ikalawa, nagkaroon ng salvation ang sangkatauhan. Salvation of mankind. Ang salitang salvation o tagapagligtas ay nagpapahiwatig na si Jesus ay dumating upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at maibalik ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito ay nagsisilbing paalala ng pagmamahal ng Diyos at ng pangakong kaligtasan na bukas sa lahat ng naniniwala. Ang titulo na Kristo ay nagpapahiwatig kay Jesus bilang the Anointed One. Tinutupad ang hula sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas, mga kapatid. Bakit kailangan merong mamatay para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao? Hindi ba pwede patawarin na lang ng Diyos yung tao sa kanyang kasalanan? Bakit isang Diyos ang kailangang mamatay para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao? Have you ever thought of that? Diba? Pwede namang sabihin, okay, nag-sorry ka, okay, you are forgiven. You know why? Because God is an infinite being. And every sin that we commit or man commits is an infinite crime. And an infinite crime requires an infinite payment. And only Jesus can fit in as that infinite payment. God is a holy God, banal ang Diyos. Ang nagagawa nating kasalanan ay hindi po nakasisiya sa puso ng ating Diyos. At tanging Panginoong Hesukristo lamang, ang banal na Panginoong Hesukristo lamang, ang tanging pwedeng maging kabayaran sa kasalanan ng mga tao. God is holy, a holy payment is needed for us to be forgiven of our sins. And Jesus is the only one who can fit in because He never sinned. He is holy. Kaya yung mga Bible verses about Jesus paying for our sins highlighted His substitutionary sacrifice, emphasizing redemption, atonement, and forgiveness sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya yung mga passages like 1 Peter 2:24, bearing sins on the cross, and Romans 3:25, you see Isaiah 53 verse 5, see Colossians 2:14, lahat po yan nag-explain po kapatid ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo in place of our sin to satisfy God's justice, offering healing, kagalingan ng ating puso at kaluluwa at eternal life. Sige, basahin natin 1 Peter 2:24. Unang Naririto. Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Amen. So, unang-una, bakit magandang balita o good tidings ang pagsilang ni Lord Jesus? Una, man sin against God and death is payment for sin. So, ang nangyari, ikalawa, nagkaroon ng salvation and mankind. Ang ikatlo, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, He brought with Him the kingdom of God. So, kaya ito ang naging theme ng kanyang ministry,
nang siya ay nandirito. Kasi ang sabi nga niya, repent, 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 because the kingdom of God is near. Ibig sabihin, naririto na ako. The king is already here. The king of the kingdom is here. So, the kingdom of God is near, mga kapatid. So, ang kaharian ng langit, ang ginamit ni Mateo sa halip na kaharian ng Diyos. Kasi minsan sinasabi, the kingdom of heaven and the kingdom of God. So, ginamit ni Mateo yung salitang kaharian ng langit sa halip na kaharian ng Diyos para igalang ang paggalang ng mga Hudyo sa pangalan ng Diyos. Ito ay isang etilistang pagpipilian at hindi teolohikang pagkakaiba kasi meron silang ino-honor nung panahon nila, kaya hindi nila basta ginagamit yung the kingdom of God, but rather they call it the kingdom of heaven. Kaya yung Matthew 4:17, nag-preach ang ating Panginoon. He said, turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. So ano ibig sabihin nito? Narito na ang ating Panginoong Hesukristo. Dalad siya ang hari ng kaharian ng ating Panginoong Diyos, kaya lumapit tayong lahat sa Kanya. Magtiwala tayo, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Kayo ng Kanyang laging sinasabi doon sa gospel books. Turn away, repent of your sins because the kingdom of God is here. So the King has come. Ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo signals the nearness of God's reign. So, ang dirito na siya, the kingdom is here. Dumating na ang hari. Ito po ay isang kasalukuyang reality. Dito ay nararanasan natin ang kagandahang loob ng Diyos sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Mamuhay tayo ngayon ayon sa panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa loob ng Kanyang kaharian, mga kapatid. Kaya ito po ay isang paanyaya ng pagbabago, a call to a new way of living. So, pagsisi po tayo, manumbalik tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, worldwide ang celebration ng birthday ni Lord Jesus para ipaalam po sa lahat na kailangan po tayong manumbalik sa ating Diyos Ama sa Langit sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Kaya yung kaharian ng langit, the poor, the meek, the humble, the persecuted, ito po yung nasa Beatitudes na natapos na natin pinag-aralan. So tayo pong lahat, everyone is welcome makapasok sa kaharian ng ating Panginoon at maranasan natin ang hindi malirip at hindi masukat ng mga pagpapala ng ating Panginoon. You see, ang kingdom of God, hindi lamang po ito doon sa mga mayaman o doon sa mga selected few, ito po'y para sa lahat. Iniimbitahan po tayong lahat, mga kapatid. Kayo po na hindi pa nakakakilala at lubos na mayroong relasyon sa ating Panginoong Diyos, manumbalik tayo. Itong Paskong ito ay isang napakagandang pagkakataon upang manumbalik ang maraming mga tao sa ating Panginoong Diyos. Okay. When Jesus brought the kingdom of God to earth by His presence, nandun ang kanyang mga pagtuturo, andun yung kanyang mga mirakulo, andun yung kanyang pagpapagaling, you see. Kaya ang paghahari ng Diyos ay naririto, mga kapatid, sa atin ngayon at magpakailanman. Darating pa ang panahon, makakasama natin siya doon sa tunay na tahanan ng bawat mananampalataya at yan ay sa langit. Ito po ay nakapaloob dito ang buhay na matuwid, righteousness, nakapaloob dito ang buhay na may kapayapaan, mga kapatid. Napakagandang buhay po ang nakaugnay at may relasyon sa ating Diyos sa langit. Kaya yung central message ng Kingdom of God, malapit na ito sa ating lahat, nandirito na, lumapit tayo, manumbalik tayo sa ating Panginoon. At nangangailangan po ito ng pagsisisi, mga kapatid, no? Binanggit yan sa Mark 1:14-15. Yung mga miracles like healing and casting out demons ay nagpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay dumating na at ang kapangyarihan ng Diyos over darkness ay nagawa na ng ating Panginoon. At kailangan lang natin itong ipamuhay at ipamalita sa lahat ng mga tao. His very presence among people meant the kingdom was nasa atin na, mga kapatid, showing what life under God's rule looks like. Kaya itong kaharian na ito is not
fully established yet, pero ito po ay nagka-culminate pagdating muli ng ating Panginoon. Yes. And to put an end to all evil and rule the world completely. Sa 1 Corinthians 15:24-25, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos, Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggat sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, so justification, napatawad tayo. Now, we go into the next phase of salvation, which is sanctification. Now, after justification, tayo po ay dinala na ngayon ng Diyos dito sa kanyang kaharian. Tayo ngayon ay nabubuhay under the rulership of the kingdom of God. Pinaghaharian na tayo ngayon ng Diyos. At ngayon, tayo ay naririto, dito nagaganap ngayon yung sanctification process natin, mga kapatid. Justification, and then sanctification, and then glorification. So ngayon, dito ngayon, sa loob ng kaharian ng Diyos, kapatid, iba na po ang uri ng ating buhay. We now have a new way of living. Hindi na pamamaraan ng mundo, no longer the way of the world. But rather, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ay pinaalam sa atin ng ating Panginoon, tinuturuan tayo. Ano ba ang mga panuntunan? Ano ba ang nais ng puso ng ating Panginoon? Yung po ngayon ang dapat na ipamuhay natin. Ngayong tayo ay nandirito na sa kingdom of God. Iba na po talaga, mga kapatid. Kaya makita mo, sasabihin sa ng mga kaibigan mo, hoy, parang iba ka na ngayon. Diba? Dati ganito ugali mo. Totoo. Sapagkat ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, nagdala po yan sa atin ng pagbabago ng ating buhay. Ang sino man tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, magkakaroon ka talaga ng bagong buhay, kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos ay lulukob sa iyo upang ikaw ngayon ay baguhin at gawing isang tunay na mananampalataya, isang tunay na follower, isang tunay na mayroong matapat sa ating Panginoon, isang mabuti at mahusay na relasyon. At sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ngayon ng hindi malilip at hindi masukat na biyaya ng ating Panginoon. Kaya dito pa lang sa lupa, mararanasan na po natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Until finally, kung magpapatuloy tayo sa ganitong buhay, na meron tayong pagsunod, na very important yung word na pagsunod, matatagap po natin na ipinangakong buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoon. John 3:16 kasi yan, mga kapatid. Isang uri ng bagong buhay, isang buhay na pinagpala. So ikaapat, yung birth ni ating Panginoong Jesucristo marks the beginning of a new era of divine grace and love. Okay, purihin ng Diyos. Ang kapanganakan ni Jesus ay pasimula ng isang bagong panahon ng banal na biyaya at pag-ibig. Bakit kanyo, mga kapatid? Ang pagdating ng tagapagligtas ay hindi lamang para sa ilang piling mga tao. Subalit ito ay para sa lahat. Ano man ang kanilang pinagmulan, kalagayan, ang talatang ito ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa para sa mga nangangailangan ng kaaliwan, katiyakan at kaligtasan, mga kapatid. And the message is life-changing. Nagpapabago po ito ng buhay. Naghahatid ito ng mabuting balita at malaking kagalakan. Dito'y binibigyan diin nito na ang balitang inihatid ay hindi lamang mabuti kundi nakapagpapabago ng buhay. Yes. Ang kapanganakan ni Jesus, ang tagapagligtas, ay ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang mga tao. Isang mensahe na nagdudulot ng pag-asa at kapayapaan sa isang wasak na mundo. Amen. Purihin ng Diyos. At napakahalaga ng kapanganakan ni Jesus sapagkat ang Panginoong Diyos ay nagpadala ng isa sa kanyang mga anghel upang ipahayag ang kaganapan. Ngunit kanino niya ibinalita ang kapanganakan ni Jesus? Sa mga pastor, sa mga mahihina. Inaasahan ng isang tao na ang gayong proklamasyon ay gagawin sa pinakamataas na saklaw ng kasangkatauhan sa mga hari at mga pari at lahat ng mga pinuno ng Judaismo. Ngunit hindi ang isa na magiging ating mga pastol, ngunit hindi ang isa na magiging ating mga pastol sa 1:10:14 na ibinalita sa hamak ng mga pastol na parang malapit
sa parang na malapit sa Bethlehem. Amen. Purihin ang Panginoon. So, the birth of Jesus marks the beginning of a new era of divine grace and love. Punong-puno po ng pagpapala ang mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Tumanggap kay Lord Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. God is so merciful. God is love. God is hope. God is forgiveness. God is salvation. Mapagpala po ang ating Diyos, mga kapatid. Manumbalik tayo sa Kanya. Kaya napakahalaga ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. At bakit mahalaga? It is also the source of our joy. Kaya sabi ng anghel, huwag kayo matakot. Mayroon akong dalang magandang balita na magiging kagalakan para sa lahat ng tao. Siyempre naman kapatid, ang taong nabubuhay sa kasalanan, yan yung tao. Ano ang nakahihinatnan? Di ba dagat-dagatang apoy? Pero maraming tao, hindi nga pinapansin itong katotohanan ito. Hindi sila naniniwala. Pero alam nyo kapatid, pagdating ng panahon, marirealize din talaga natin, no? Hindi po talaga maganda ang magkaroon ng isang makasalanang uri ng buhay. Kaya kung ikaw nga, halimbawa, may sakit ka, sasabihin sa iyo ng doktor, hindi na maganda ang kalalagayan mo. Tapos biglang nagkaroon ng milagro si Lord at sinabi ng doktor, ano bang nangyari at bakit bigla kang gumaling? Nawawala yung aking mga nakikitang karamdaman mo. Hindi ba't great joy yon? So ganun din po mga kapatid. Ang kasalanan ay nagbibigay talaga, nagdudulot talaga yan ng hindi kasiglahan sa buhay natin. Nagbibigay talaga yan ng kalungkutan. Kung nare-realize lang ng maraming mga tao na ang kasalanan talaga, nakakalungkot yan. Hindi lang natin namamalayan. Hindi rin nagdadala yan ng magandang mga pagpapala, magandang sitwasyon sa buhay natin. Kaya the birth of Jesus is a great source of joy, kagalakan para sa lahat ng tao. Imagine, minsan naman kasi marirealize mo, ay mali yung ginawa ko. Pero pag natapos nalaman mo, may kapatawaran sa iyong kasalanan, di ba great joy yun? Napatawad ka sa iyong kasalanan. Kasi hindi maganda Talaga namang hindi nagre-resulta ang hindi magandang uri ng buhay. Kaya si Lord Jesus, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kamatayan, kapatid, bagamat ito po ay isang negative situations, ito po ay naghatid ng isang kagalakan, matinding kagalakan para po sa ating lahat. Meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan, mga kapatid. At hindi lamang yan, yung kapanganakan ni Lord Jesus is a fulfillment of prophecy. So it marks God's promise, diba, na merong darating na isang tagapagligtas at iyan ay ang kanyang bugtong na anak, the promised Messiah, our Savior, as foretold by the prophets. God is with us, Emmanuel. Ito nangangahulugan po na ang presensya ng Diyos ay sumasa atin, nasa sangkatauhan, nagdadala ng kapayapaan at pag-asa po para sa ating lahat. Ngayon ang tanong natin, ito bang joy na ito bang kasiyahan na ito ay relevant pa para sa ating buhay ngayon? Oo naman kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos is the same today and forever sa Hebrews 13:8. At yung proclamation ng angel sa Luke 2 verses 8 to 11 ay para din po sa ating lahat ngayon mga kapatid. Ating ibahagi sa maraming mga tao ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo at ang significance kung bakit siya bumaba dito sa sangkatauhan. Alam naman natin ang nagaganap sa buong mundo, maraming mga wars, maraming mga negative situations na nagaganap, marami pong mga pamilyang hindi nagkakasundo, maraming mga talagang hindi magaganda. Ngunit kung aalalahanin natin, kikilanlin natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na magdadala ng kapayapaan at bagong buhay sa ating buhay, ito po ay isang good tidings, kasiya-siya at mabuting balita para po sa ating lahat mga kapatid. John 5:11 to 13. May nagsasabi sa atin ng hindi masisira na patotoo na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa kanyang anak. Na si Hesukristo, yaong sa atin na nasa anak ay may buhay na walang hanggan. Kung ang Diyos ay si Lord Jesus, namatay at muling nabuhay,
nag-resurrect, ganyan din po tayo mga kapatid. Sa ating kasalanan, tayo ay mamamatay. Dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, ngunit we will also have a new life. Magkakaroon din tayo ng bagong buhay. We will also resurrect. At ngayon, ang bagong buhay na yan, ngayon ang ipinamumuhay natin dito sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi sa atin ng ating Panginoon, di ba, 365 days, do not fear. John 16:33 yan. Do not fear. I have overcome the world, sabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya this is a great encouragement for all of us, mga kapatid. Yes, magulo, maraming suliranin, huwag tayong matakot. Pinanganak na ang Diyos na ating tagapagligtas. Ipinanganak na ang ating Panginoong Hesukristo na siya pong tutulong sa ating buhay araw-araw. Na siya po nating wisdom, karunungan natin, lakas natin, strength natin. Para po sa mga pang-araw-araw nating buhay. We make a lot of decisions every day. Let us pray to the Lord. Si Lord ang ating wisdom at ang kanyang banal na salita. Pag-aralan natin, patuloy nating pag-aralan, patuloy nating i-meditate. Ito ang maging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya nga, salamat sa Diyos, dinala tayo sa ganitong klase ng uri ng buhay, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi kailangan natin talaga ang karunungan ng Diyos eh. You know, sometimes we make wrong decisions in life, nangangatwiran pa, tama ako, diba? Mali sila, ganoon. Pero kapatid, if we study the Word of God, ito po ang tunay na katotohanan. Ito po ang tunay na kaalaman. Ito ang tunay na karunungan na siyang magiging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya every Christmas, napansin niyo ba mga kapatid, iba ang iba ang atmosphere. At saka may mga kanta, sa tuwing Pasko lang kinakanta. Kakaiba talaga ang season of Christmas. May maraming mga ikinumpose na mga awitin. Talagang aawitin mo lang na during Christmas season. Well, hindi siya kinakanta during summer, no? Di ba? Pag Pasko lamang. Truly, the season of Christmas is really different. It has a different atmosphere. Ang lahat ng tao, masaya. Kaya ang Pasko, pagbibigayan, pagmamahalan, pagsisisi sa kasalanan, di ba? Pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Kapatid, kaya ang Pasko ay napakahalaga sa buhay natin. Huwag natin kalimutan ang ating Panginoong Hesukristo. Umaawit tayo palagi because we are joyful. Masaya tayo dahil kasi ipinanganak na ang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya pag-aralan natin yung buhay ni Lord Jesus. Huwag a-absent sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga kapatid. Laging mag-tune in. Basta't merong Bible study, sa mga prayer meetings, sa mga fellowship. Lagi po tayong present mga kapatid upang lumawak po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Remember, ang Diyos, ang ating Panginoon Hesukristo, siya ang Diyos nating lahat, ang tanging tagapagligtas. You know the meaning of Christmas? Christ, my anointed Savior. Pag-aaralan po natin mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Glory, glory to God. Panginoon. Salamat sa Panginoon. Bumati muna tayo sa mga may birthday ngayong araw na ito. Uy, marami sila ha. Yeah, December 19. Happy birthday, Sister Arlene Pakla. Pasya, sorry. Sister Baby Abanilla, Sister Nemi Dantes, Sister Chanel Si Chanel. Sahul, Brother Christian Salanggit, Brother Tristan Polanco, Brother Nandi Timble, Si Nandi. Brother Joven Radam, Brother Jim Si Brother Jim, birthday din. So, Oo. Happy anniversary, Minister Jeff, Sister Marichu Borja. Oy, may blessing sila. Brother Yuris and Sister Ricamil Nokum. Purihin ng Panginoon. Sa inyong lahat, happy birthday at saka happy anniversary, mga kapatid. Happy birthday to you.
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Remember, my dear people of God, 6 na araw na lang ha. Pasko na. Naku, busy-busy ang maraming mga tao. Basta huwag natin kalimutan, ang Pasko ay tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Now we have a repeat new song of the week entitled Gloria, composed by Sister Vera Amistoso. At bago natin na ibigay itong song of the week, closing prayer muna tayo, Pastor. Pagpapala ng Diyos ay mapa sa inyo, mga kapatid. Diyos na amang dakila, nagpapasalamat po kami at napakinggan ng lahat ang iyong mensahe dito sa Lucas 2:8 hanggang 10. Damhin namin ang iyong pag-ibig sa Kapaskuhan na ito at mabigyan namin ng kahalagahan na ang kapanganakan mo ay pagliligtas sa aming mga kasalanan at itulot ng iyong patuloy na pagmamahal sa amin. At ang pag-iingat ay patuloy at ang provision at biyaya ay patuloy pa rin at supisyente para sa aming pang-araw-araw na buhay. Kami patuloy na magpapasalamat at magbabigay ng kapurihan sa iyong banal na pangalan sa paglilingkod sa pamagitan ng mga mabubuting balita na ipapahayag sa lahat ng mga tao. Purihin ang iyong banal na pangalan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Merry Christmas! We have a story that everyone knows, but we want to tell it to you again. A child is born in a manger, a promised gift to us by God. His name is Jesus, Emmanuel, God is with us. Say Gloria in excelsis Deo, Gloria, Hallelujah, Gloria in excelsis Deo. The King of glory, the King of glory is born. The child grew up into a person who can redeem the world from its sin. This is not just a story. This is not just a song. This is the old-time truth that will bring joy to you and me. Say Gloria in excelsis Deo, Gloria, Hallelujah, Gloria in excelsis Deo. The King of glory, the King of glory is born. Lift up your hands to the King of glory. Kneel down and worship to Jesus Christ the King. Say Gloria in excelsis Deo, Gloria, Hallelujah, Gloria in excelsis Deo.
Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the